Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Gemini. Pauna mensahe po ninyo. Number 43, overflow, overwhelm, and plenty. Ayan. So, some of you, Gemini, maybe there's going to be an overflowing of blessings, no, na pwedeng dumating sa inyo. Maaaring yung overflowing of blessings na to yung ibibigay sa inyo ng Divine Universe. Kaya, napakaganda kasi overwhelming para sa'yo. So, there's a lot of material things and even money na pwede kayong i-share din sa iba, no? Dahil sobra-sobra naman ito para sa'yo. We have number 15, moving out of stagnation. Napakaganda kasi magkakaroon na kayo ng lakas ng loob ngayon, no? Na to stand on your, tawag dito, yung tumayo kayo sa sariling paa, di ba? Stand on your own feet dito at mag-move forward na kayo. You are coming out of stagnation. You are coming out of being stuck. Diba? Kumbaga, you're going to unstuck the stuck. Ayan. So, may lakas ng loob na kayo na gawin ito. No? At maybe because, no, marami na kayong pera, baka hindi kayo nag-move forward sa buhay, hindi ninyo nagagawa yung mga bagay na gusto ninyong gawin. Maybe it's because of financial constraints, no? Or baka kulang kayo sa pera, kulang sa resources, no? Pero ngayon na meron pa parating, kaya maaaring yun na magiging dahilan din, no? Na masasabi ninyong, eto na yung pagkakataon ko para gumawa na ako ng paraan para ma-fulfill ko kung ano man ang mga pangarap ko. Reconciliation, napakaganda kasi ngayon makikipagbati ka na or merong magkikipagbati sa iyo. So, possible na gano'n, no? Whatever the case may be, this is a good move. Kasi, 'di ba, kapag may kaaway tayo, parang ang bigat sa katawan, bigat sa dibdib, 'di ba? Pati isip natin natuturete din. Lalo-lalo na kung hindi kayo sanay, 'di ba, ng may kaaway. Kaya ngayon, na there is reconciliation energy, napakaganda nito kasi maaaring meron na ditong pagpapatawad, meron ng pagpapakumbaba, no? Kaya magiging magaan na rin ang journey ninyo from here on. We have number 20, Feast of Plenty. Ayan, dito, plenty, overwhelming and plenty. So, saksikliglig umaapaw, no? Gemini, ang pwedeng biyayang dumating sa'yo. At iba-iba, no? Iba-ibang parte ng buhay ninyo ang pwedeng datnan ng oportunidad na ito. Possible din na yung mga choices na to, yung mga, tawag dito, posible din na, ang tawag dito, yung mga blessings, mga biyaya, kung ano-ano pa na dadating sa buhay ninyo, maaring kailangan ninyong pag-isipan din muna, no? Ano yung mga consequences nito, ano yung mga epekto nito, 'di ba? Anong mangyayari, anong effect sa inyo, 'di ba? Kung kunyari kung itong certain opportunity na to ang kukunin ninyo. So pag-aralan, no? Pag-aralan ninyong maigi, basahin maigi, alamin maigi, 'di ba? Para nang sa gayon hindi kayo magsisi, 'di ba? Nang sa gayon pagdesisyon na ninyo ng maayos. So, what else? We have healing. Ayan. So, Gemini, merong healing energy na paparating. No? Feeling ko dito, yung healing na to also is related sa relationship ninyo with someone dito na magre-reconcile. Kaya magre-reconcile na kayo because may dumating na healing energy. So, magiging maayos na ang inyong relationship. Pwede rin na may financially or materially, no? Meron din problema ang iba sa inyo rito. Kaya pagdating ng mga blessings na to, those are, yung situation ninyo financially and materially will be healed, no? Because of that. Kaya, pwede rin na ang iba sa inyo baka may mga physical ailments na
you are experiencing sa ngayon, and with that healing energy, malalagpasan nyo na to. Mahihil na kayo, magiging maayos na din ang inyong pakiramdam. We have purification. You may need to purify yourself. Maaari din na kailangan ninyong i-purify yung living space ninyo. So, you can do smudging, no? Mag-smudge kayo ng white sage, to ward off negativity sa inyong paligid. Pati na yung katawan ninyo, i-sage, i-smudge nyo na rin, pausukan nyo na rin para kahit yung energy field ninyo, malinisan na din. What else? We have resurrection. Wow, you are going to rise above your situation na sa ngayon. Muli, babangon na kayo, makakaalis na kayo sa stagnation, makakaalis na kayo sa problematic situation, makakaalis na kayo sa mga challenging na sitwasyon, no? We have radiance. Ayan. So, this is really beautiful, Gemini. Yung radiance na ito, maaring ito yung kagandahan ninyo, yung liwanag ninyo from the inside, no? So siguro lalabas dito sa ngayon yung kabaitan ninyo, yung kagandahan ng inyong loob, 'di ba? Maybe you're going to do some kind deeds, no, sa ibang tao, yung mga ganun ba? Kaya this is really beautiful. So what else? Maraming tao makakapansin dito sa radiance ninyo. Maraming tao ang makaka-recognize sa inyong kabaitan, no? We have the Emperor. Ayan, napakaganda talaga nito, period na to sa buhay ninyo pagdating sa pangkaperhang aspeto, trabaho, career, negosyo. Kasi si Emperor, this is also about stability, at maaaring ang focus ninyo sa ngayon is to build your financial empire, to build your savings, to build your financial future, 'di ba? At marami kayong opportunity, 'di ba? There are a lot of blessings, no? Financial and material blessings coming your way, at maaaring ito yung magiging ito yung pagmumulan ninyo, no, ng pag-establish ng inyong kaperahang aspeto. Maaari din na may ang tawag dito, promotion. Ayan. So, baka may promotion kayo. Para sa iba sa inyo kung nagtatrabaho, baka, mabibigyan kayo ng mas mataas na posisyon sa inyong trabaho. So, therefore, you are also going to gain more money. Diba? So, may financial gain ka dyan. Aside from financial blessings na dadating sa'yo, may financial gain ka din na manggagaling sa promotion. What else? We have Page of Wands. Ayan. So, si Page of Wands, magandang balita ito eh. Now, this is an exciting na balita. And this is related, no, sa balita ng opportunities na pwedeng, alam mo yun, yung ikakasaya ng ninyo. Kasi, kung meron mang opportunity dito para kayo ay magtrabaho, para kayo ay magkaroon ng bagong career path na tatahakin. This is something that is exciting kasi related ito sa mga talents ninyo. Related ito sa mga gifts ninyo. At nandito yung passion ninyo. Ito yung passion ninyo. Ito yung love ninyong gawin. Ito yung gustong-gusto ninyong gawin. Kaya it's very exciting. What else? Three of Swords. Wow, nasaktan kayo rito, no? Maaring yung reconciliation na to, it really would take a lot of courage for you to reconcile with this person na nakasakit ng inyong damdamin ng bonggang-bongga. Pero, yun nga, siguro, malalim yung pagmamahal mo sa taong ito. Kaya handa kang bigyan ng another chance ito at makikipagbati ka, makikipag-reconcile ka, no? So, possible na yung makaka-reconcile mo dito is your person. Baka yung mahal mo sa buhay, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, pwedeng ganon, no? Kasi, ang lalim, no? Malalim yung sakit na naidulot sa'yo, pero malalim din yung pagmamahal mo sa taong ito. Kaya mapapatawad mo siya. Kaya makakapagbati ka sa kanya. No? Kasi ano to this is heartbreak
na malalim din ang tama sa'yo. Kaya, wow. 'Di ba? Parang ang laki ng pagmamahal mo sa taong ito para patawarin mo siya. We have Six of Wands. Ayan, this is tagumpay. No? This is tagumpay. Maring magtatagumpay kayo sa trabaho, sa task ninyo, sa project ninyo, sa business ninyo. This could be anything, no, na pagtatagumpayan ninyo rito. And this is something na talagang you're going to be very proud about yourself, what you have become or what you have reached, no, dito para magtagumpay kayo. So, this is definitely a big success para sa'yo. Na kung sa trabaho naman yan, baka mapopromote talaga kayo dyan, mabigyan kayo ng malaking pera, financial reward, bonus, mga ganon. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.